About hearers and doers of the Word of God. Amen. Yung mga tagapakinig at tagapagsagawa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At dapat lang na gawin natin ang mga bagay na ito para maging malagong mananampalataya ang bawat isa po sa atin. Amen? Sino mong gusto maging malagong mananampalataya? Amen. Lahat po tayo dapat ganyan. Ang ating verse, dito po natin kukunin sa Lucas. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking salita at nagsasagawa ng mga ito. Amen. Once na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, hallelujah, dapat gawin natin ay talagang makinig po tayo at isagawa po natin ang mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung basta-basta lang nakikinig. Amen. Dapat meron din nakikitang resulta po sa atin. Amen. Sayang kasi ang ating pakikinig kung walang nangyayaring pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya maganda yung ginagawa ni Brother Jaymar. Nagtatanong siya kay Pastor Bong, Pastor Bong, pumupugi ba ako? Ay, hindi ba yun yun? Ay, hindi ba yun yung tanong? Ay, hindi pala yun. Amen. Hindi na nagtatanong tayo kasi nakikita natin, kasi tayo ay pag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, talagang dapat merong mangyayaring maganda. At may mangyayaring talagang malaking pagbabago sa ating buhay. Amen? Tanong nga sa katabi mo, may pagbabago na ba? Nakawalan yata kayo, parang wala pa. Amen. So, nakaranas na pa po, may mga tanong dito. Nakaranas na po ba tayo na pinangakuan tayo? Amen. Tapos hindi naman tinupad. Brother Jimmy, marami. Talagang marami yatang pabiguan na. Amen. Yung talagang, yung mga taong nag-iwan ng salita pero hindi naman nangyayari. Amen. Talagang masakit yun sa damdamin. Amen. Sabihin nila, bigyan kita ng kotse. Hindi nangyari yung kotse, kotse-kotsehan na lang nangyari. Amen. Kaya yung minsan naman, kahit tayo, nangangako rin tayo, hindi rin natin natutupad. Sino yung nagkaganyan? Sometimes. Amen. Nangako tayo, pupunta ako dyan. Lumipas na lang yung araw, hindi na nakapunta dyan. Amen. So, minsan kasi meron tayo, nagiging abala po tayo, di ba? Nakakalimutan natin na meron pala tayong mga appointments, na meron pala dapat tayong mga gawin. So, nagkakaroon ng pagkakataon na hindi po natin nagagawa yung ating pangako sa isang tao. Amen. Minsan naman, naalala natin, tapos na. Kaya ang nangyayari, nahihiya po tayo. Ay, hindi ko na lang kaya siputin kasi late na ako. Late na ako ng 5 oras. Kahit siguro 1 oras, pwede pa. Maintindihan pa kasi sasabihin ko na lang, Filipino time kasi. Pero, mga 5 oras, 5 linggo na, nakalimpas sa kamulo na alala, nga pala, meron nga pala akong appointment. Yun nga lang, tapos na. So, nahiya na lang tayo. Hindi natin hindi po natin tupad yung ating pangako. Kaya, nakakahiya man isipin, pero lahat po tayo ganyan. Umasa tayo at may pinaasa rin po tayo. Amen? Umasa tayo at bilang ganti, may pinaasa rin tayo. Kaya sabi ni, babayaran ko yung utang mo. Ano yung kita? Mamantli ako sa'yo, magmamantli. Ilang buwan na dumating, lumipas, walang monthly na nangyari. Amen. Kahit quarterly, walang nangyari. Amen. So, ang hirap ko yung mangako at
umasa. Amen. Kaya pag nangako tayo, talagang tuparin natin. Sa pananampalataya po, hindi po pwede yan. Amen? Sa kautago, hindi pwede yan. Dahil mismo ang ating Panginoon, pag siya po ay nagbibitaw ng pangako, at ito po ay talagang tinutupad ng ating Diyos. Amen. Bilang isang mga Kristiyano, tinatawag natin na ang ating sarili ng mga Kristiyano, dapat tayo ay mamuhay na katulad ng ating Panginoon na once na siya ay nagbitaw ng isang pangako, tutuparin po natin. Amen. Tutuparin natin. Sino ba ditong pinangakuan ng ating Panginoon tapos ang sagot nila, ay sorry, nakalimutan ko. Meron bang may na-encounter kayong ganyan kay Lord? Ay anak, sorry, nakalimutan ko. Exam nga pala. Kalimutan kita bigyan ng katalinuhan. 0 katuloy. Amen? Ay, sorry, anak. Talagang, na-aksidente katuloy. Nakalimutan ko yung anghel na mag-assign sa'yo. Bangga katuloy. Pasensya na. Sa ulitin. So ulitin. Walang ganyang encounter tayo sa ating Panginoon dahil once na nagbigay ng pangako ang ating Panginoon, talagang tutuparin niya ng ating Diyos. Amen. So bilang tagasunod at namumuhay, amen, sa maging katulad ng ating Panginoon, dapat ganito din po ang ating pag-uugali at pagkatao. Amen. Talagang tutupad po talaga tayo sa mga pangako po natin sa ating Panginoon. Dahil isipin natin minsan, mga kapatid, may binibitawan tayong pangako sa ating Panginoon. Sino dito yung marami ng binitawang pangako sa ating Panginoon? Natupad naman. Ang tanong ay kung natupad. In the scale of 1 to 10, ay ilang percent yung mga natupad niya sa ating Panginoon? Ilan? Ano po? Ano lang? 7%. 7%. Yung hindi natupad. Atay, baliktad pa. Dahil mag-ingat po tayo. Dahil pag tayo po ay mangangako sa ating Panginoon, siguraduhin po natin, matutupad po natin ito. Dahil pag naging habit natin yan, na mangako tayo ng mangako sa ating Panginoon, baka mas lalo nating ikapahamak yan. Amen. Dahil sa kabibitaw natin ng pangako sa ating Panginoon, ay mas lalo po tayong magkakasala. Baka mas lalo tayong magkasala sa ating Panginoon dahil hindi po natin tinutupad yung mga pangako ng ating pangako natin sa ating Diyos. Amen. Ang sabi sa Matthew, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Amen. Kaya pag mag-promise tayo, talagang alamin natin na ito ay makabuluhan. Talagang gagawin po natin. Minsan kasi meron po tayong mga pangako, mga kapatid, na parang nasabi lang natin dahil masaya tayo. Amen? Masaya ka sa pananampalataya, ay Lord, ganito ang gagawin ko. Pero nung dumaan ka sa challenge ng buhay, meron kang mga pinagdadaanan sa buhay, yung pangako mo nung masaya ka, ay hindi mo na nagagawa. Amen? Kaya, talagang isipin natin bago tayo magbitaw ng pangako sa ating Panginoon. Amen? Gawin po talaga natin ito yung talagang dapat naintindihan natin yung gagawin nating pangako sa ating Panginoon. Baka out of enjoyment, amen, out of excitement, amen, ay makagawa tayo ng pangako hindi natin pala kayang tuparin. Amen! Yan, naalala nyo sila, no? Si Sapphira at si Ananias. Puro yung kanilang pangako nun sa ating sa mga tao ng Diyos, ito ibibigay namin ito.
bibenta namin to. Lahat ng kinita na ibibigay namin sa ating Panginoon. Amen? Di ba, nag-ano ba tayo? Nakaranas na ba tayo ng, Lord, sa unang sweldo ko, yung buong sweldo ko, ibibigay ko yun sa'yo. Tapos nung dumating na yung sweldo, marami pa nga pala akong utang. Kalahati lang muna, kalahati. Lord, pwede ba kalahati na lang muna? Di ba? Lord, pag pinagpala ako, Lord, pag pinalaki mo yung aking kabuhayan, ibibigay ko sa iyo, hindi lang yung 10%, pati 30%, gagawin ko 30% para sa iyo. Nung dumating, yung lumaki na yung lumaki na yung iyong kabuhayan, ano nangyari? Lord, kailangan mo mag-expansion, 10% na lang. Hindi naman yung sinasabi sa Bible. 10% lang. Amen? So, tandaan po natin, mangako po tayo sa ating Panginoon, talagang yung may kabuluhan. Talagang gagawin po natin. Bakit sabi sa 12, mga kapatid, na pananagutan po natin yan pagdating ng paghuhukom. Amen? Baka sabihin sa atin ng ating Panginoon, dahil judgment na yun eh. Doon talaga titingnan yung ating mga ginawa sa buhay. Amen? Doon na, magiging hindi na ang ating Panginoon, pagdating ng judgment, sa araw ng paghuhukom, hindi na siya pag-ibig. Siya ay hukom na. At talagang lahat ng mga hindi talaga tama, ay talagang sisintensyahan ng ating Panginoon. Amen? Kaya hanggat nandito pa tayo sa panahon ng ating Panginoon ay talagang mapagmahal o siya ay talagang yung biyaya niya ay sukdulan, talagang ayusin na natin, huwag nating abusuhin. Amen? Kasi minsan may mga pagkakataon dahil pag-ibig ng Diyos, inaabuso nila ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po ay maging maingat. Amen? Ang sabi dito sa Kawikaan, ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Sino yung madaldal dito? Ayusin nyo yung pagdadaldal nyo. Baka mapahama kayo. Amen? Okay lang naman yung talkative. Basta yung merong saysay ba? Yung mga sinasabi. Amen? Yung may tukoy. Yung mga sinasabi. Amen. Kung madaldal tayo, ipagdaldal natin yung salita ng ating Panginoon. Yun yung pagsalita natin. Amen. Para mayroong kabuluhan yung mga pinagsasabi natin. Amen. Minsan kasi, nakakatuwa rin naman yung madadaldal na mayabang-yabang, pero pag sumusobra minsan, ako'y nasusura din. Tamang lang, yung pampasaya lang, pero yung dadaldal ka na sobra na, ay, tama na. Kaya minsan mga kapatid, ako'y talagang nananahimik. Mahilig akong magtahitahimik mga kapatid. Nung elementary, high school, talagang maingay ako. Amen. Kasi wala naman akong, hindi ko naman trip mag-aral eh. Ang trip ko yung makapagkwentuhan. Yan, diba ako mga kapatid? Ngayon, lagi akong suki dun sa Noisy. Pagpasok ko pa lang, nandun na yung pangalan ko eh. Noisy. Ba't nandyan ako? Ay, hiingay ka rin naman eh. Ilagay ko na. Kaya isa ako sa financer ng classroom namin dati. Lagi akong may dos. Pag Noisy, may dos. Mayaman ako noon, lagi namimigay ng dos. Amen. Tapos lalagyan pa ng standing. Kasi hindi rin ako eh. Ako si Paulino. Paikot-ikot. Kasi ang hirap na, nakakaboring no, kung kabantuhan mo yung katabi mo lang, siyempre dadayo ka rin. Kaya ako si Paulino, paikot-ikot. Pauli-uli. Kaya yung dito sa atin, bilang mga mananampalataya, ayusin din po natin. Amen. Kung ugali natin dun ay, nung bago tayo ma-encounter ng ating Panginoon ay tayo ay madaldal, machika, ay ayusin na po natin ngayon. Tayo ay mananampalataya na. Amen. Ayusin na natin. Ayos lang yung madaldal. Yun nga ang maganda eh. Alam nyo, pansinin nyo sa church, yung mga madadaldal, yun yung mga soul winner. Amen? Amen. Kaya yung kadaldalan po natin ay i-convert din natin. Huwag nating na-convert yung ating pagkatao.
yung pagiging madaldal natin, hindi na isama sa lubog. Hindi na i-baptize. Hindi naging Kristiyano. Dapat yung padaldalan po natin, amen, yung mahilig tayong makipag-usap eh. Yun yung mga yung mga katauhan, yung introvert, tapos yung isa, extrovert. Ano yung extrovert, yun yung maingay? Ay, maligali. Yung mga extrovert dito, mga potential kayong soul winner. Amen, kasi maiingay kayo. Yung pampasaya sa church. Amen, yung mga pampasaya sa church. Mga introvert naman, yung mga nasa siksikan. Yung mga nasa tabi-tabi lang. Pero ano yan, mga prayerful yung mga yan. Amen. So gamitin natin kung ano yung kung ano po tayo mga kapatid. Amen. Dahil alam nyo yung maiingay, madadaldal, talagang kadalasan napapahamak po yung mga yan. Amen. Kasi dahil siguro wala na siyang maimik, gagawa na yan ng kwento. Ayan, nagkaroon ng away. Kasi wala na siyang maikwento kasi naikwento na niya lahat. Yung mga masarap kasama sa biyahe. Hindi na ubus. Kasama sa biyahe. Yun yung kalimitan dyan. Kasi ako isa na isa, sa pagbiyahe-biyahe, lagi kami pupunta sa Bicol. Lagi kaming punta dito. Kasi pag nasa gawain ng ating Panginoon, ginagawa kami missionary ni Lord kung saan sa dinadala. Amen. Kahit hindi ka naman pastor, kung saan ka dinadala ng ating Panginoon. Previous yun. Amen. Previous ng paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Alam nyo, kung hindi kayo naging Kristiyano, hindi kayo makakapunta ng ibang lugar. Amen. 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 Tama po ba yun? Yes. Nanay Juning, kung hindi ka naging Kristiyano, hindi ka makakapunta ng Bagyo, ano? Yes. Ano pong gagawin ni Nanay Juning sa Bagyo? Papakiramdaman yung lamig. Amen. Hindi naman. Pero dahil sa gawain, amen, tayo ay pinapapunta ng ating Panginoon sa iba't ibang lugar. Amen. Isa yung sa perks na pagiging Kristiyano. Amen. Yung tayo ay dinadala ng ating Panginoon, akalain nyo. Kasi sabi ng Bible sa Mateo, mga kapatid, na go in all the world, the nation, mga kapatid, kailangan ay aral tayo, mangaral tayo, kaya dinadala tayo ng ating Panginoon sa iba't ibang lugar. Kaya salamat dahil naging mananampalataya tayo, naging traveler talaga tayo. Amen. At sa pinupuntahan natin, mas lalo tayong lumalakas sa ating Panginoon. Amen. At ayusin po lang natin yung pagiging natin, yung salita natin, maging maingat po tayo. Amen. Maging maingat tayo dahil ito yung buhay po natin. Kaya sa natin, sa pag-witness, sa ating pag-usap, pag-share, talagang ayusin din po natin yung mga sasabihin natin. Baka isang verse tapos isang oras na yung kwentuhan nyo, diba? May mga ganyan kasi may mga nakakasama akong ganyan. Dati pag nag-evangelism, ang ituturo mga kapatid ay yung pagka-Diyos ng ating Panginoon ay napapunta na sa buhay ng isa. Napapunta na sa buhay ng kapatiran. Ay, taga-ren po ako. Ay, taga-nya ka ba? Kailan yung kamag-anak kong ganito? Ay, nawala na yung salita ng Diyos. Naging salita na ng mga tao, mga kapatid, nakipagkwentuhan na, hindi na nakipag-sharean. Kaya, ayusin po natin mga kapatid. Ayos lang, maging madaldal, itama lang po natin. Amen. Sabi ko sa katabi, itama niyo lang. Kasi baka mapahamak ka. Amen. Pag di mo natama. Amen. Imbis na sa evangelism ay word of God, ang ipahayag mo ay nakipagchismisan na. Mas lalo nang lumala. Amen. At sa Santiago, ang sabi dyan mga kapatid, unawain ninyo ito mga kapatid, kung minamahal. Bawat isa'y maging handang makinig, maingat sa pananalita, at hindi madaling magalit. Ano pala naman? Praise the Lord! Kung wala ka siya ito, president kita. Na-bless ka lang na-bless lang Darwin. Na-bless lang, amen. So, ito po yung dapat natin gawin. Amen, sa pananampalataya, ang payo ni James, ang payo ni Santiago, ay talagang laging maging handang makinig. Sweet to hear. Amen, talagang maging handang makinig at
mabagal sa pananalita, slow to speak, and slow to anger. Yun ang sabi sa English, mga kapatid. Dahil sa ganitong bagay, ang sinasabi kanina doon sa ating Sunday School, yung mapapagbulay-bulayan po natin ng ayos. Amen. Para yung salita ng Diyos ay mapagbulay-bulayan po natin ng tama. Kasi tayo ay hearers and doers of the Word of God. Amen. Kasi minsan, tayong mga mananampalataya, mapapansin po natin, nakikinig tayo. Pero hindi natin inuunawa yung napapakinggan natin. Nasasayang. Amen. Nasasayang din po. So, kung mapapansin po natin, yung galaw ng mundo po natin ngayon, masyado pong maingay. Masyado pong maraming sinasabi. At dahil sa marami silang sinasabi, hindi sila marunong umunawa. Amen. Ganon din tayo sa mga Kristiyano, sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. Kung gusto po nating magawa ng ayos ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, matuto po tayong makinig ng may pangunawa. Amen. Amen. Makinig ng may pangunawa. Dahil kung hindi tayo marunong makinig, amen, ng may pangunawa, talagang maglalagpas-lagpasan lang yung mga nakikinig natin, salo sa preaching, amen, sa mga nag-testimony. Kung sino man yung tumatayo sa likod ng pulpito na nagbibigay ng salita ng ating Panginoon, kung hindi tayo marunong makinig ng may pangunawa, amen, lalagpas at lalagpas lang yan. Amen. Kaya dapat tayo ay mga good listeners of the Word of God. Good listeners. Alam mo yung mga good listeners? Sila po yung hindi natutulog. Amen. Pag nagpe-preach, sila po yung mga attentive. Sila po yung mga nag-amen, nagpe-praise the Lord. Yung mga nakakaramdam ng salita ng Diyos. Sila yung umiiyak. Amen? Sila yung umiiyak talaga kasi nararamdaman nila ang salita ng ating Panginoon eh. Good listeners po sila. Amen? Good listeners sila. Kaya ganun din po tayo, mga mananampalataya, para gusto nating ma-observe ng ayos, talagang ma-observe natin yung salita ng ating Panginoon, talagang unawain po natin. Amen. Kaya di ba may mga practices po tayo na nagtitake note tayo. Dahil digital na tayo ngayon, nagtitake note tayo sa note ng ating cellphone, para dala-dala po natin. Amen. Minsan naman, ako ganun ang ginagawa ko, mga kapatid. Kahit yung may mga nagpapasalamat, tapos biglang may pumapasok na rema, tinitake down ko yan kasi sayang yun. Gawin niyo pong habit yan. Pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, may mga cellphone na naman tayo, high-tech na tayo ngayon. Amen. Pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, or merong, basta habang tayo nasa gawain, o kahit prayer meeting man yan, o basta merong gawain ng ating Panginoon, pag may pumasok sa iyong kaunawaan na galing sa ating Panginoon, i-take down mo agad. Take note mo agad. Ay, maganda yan Kahit, alam nyo kasi minsan, may mga pagkakataon na may nagte-testimony. Tapos sa testimony ng kapatid mong yan, may binibigay sa iyong salita ang ating Panginoon. I-take note mo yan. Kung may ballpen ka, o kung yan ang nakasanayan mo, yung may notebook ka, take down mo yan. Ganito yung mensahe ng ating Panginoon sa iyo. Kasi mangyayari na, makakalimutan mo yan eh. Yes. Ilang minuto lang, ilang oras lang, nakalimutan mo na yung sinabi o yung binigay sa iyo ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang ginagawa ko, nagtitake note ako. May cellphone naman ako, kaya minsan nakikita niyo ako. Nagse-cellphone ako, hindi ako naglalaro ha. Nagtitake note ako. Minsan kasi, ang ginagawa ko, nilalagyan ko na yan ng verse. Kunyari, may pangunawa sa akin ng ating Panginoon na kailangan na talagang mahalin natin ang ating Panginoon. Kunyari, halimbawa, yun yung binigay sa akin ng ating Panginoon. Nilalagyan ko agad yung supporting verse. Para mas pagbalik ko, maunawa ako, mapag-aralan ko ulit, mga kapatid. Yung magandang habit, amen, sa para mas may pangunawa po tayo, mas lalong lumalim po yung ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero pag wala ka nang maisip na supporting verse, isa ka mo na isipin yung pagkatapos na baka
kaisip mo ng supporting verse tapos na pala yung preaching. Amen. Kaya lang, take note lang, diretso lang mga kapatid. Kung mabilis naman ang isip mo at marami ka namang memory verse na alam, yun, pwede mo yan mga. Pero pag yung medyo limited pa, ay makinig ka na lang ulit. Take down mo na lang yung remang pumasok sa'yo, yung salita ng Diyos, yung pangungusap ng ating Panginoon sa atin. Healthy yun. Amen sa pagiging Kristiyano. Kasi binibigyan ka ng salita ng ating Panginoon. Yun yung mga maliliit na pangungusap ng ating Panginoon. Amen. Kaya, pag sinasabi, ay, hindi pa ako nakausap ng ating Panginoon. Hindi. Kinakausap tayo ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo ay nakikinig ng salita niya at biglang may pumapasok na kaunawaan sa atin, pangungusap yun sa atin ng ating Panginoon. Yeah. Amen. Kaya i-take note natin yan, i-take down po natin yan dahil mensahe yan para sa atin. Amen. Malay nyo, hindi mo kailangan ngayon. Pero sa pagbalik mo, makita mo, ay, ito nga pala yung isang mensahe sa akin ng ating Panginoon. Akmang-akma sa kalagayan ko ngayon. Amen. Kaya, sabi po dito, maging handang makinig, swift to hear, sabi sa English mga kapatid, at mabagal sa pananalita. Kasi ang pananalita ng isang Kristiyano, salang-sala yan. Amen. Mabagal na mabagal. Amen. Hindi naman gano'n. Huwag naman kayo sa ibig sabihin talagang sasalain po natin yung mga sasabihin natin. Dahil we are accountable sa mga sasabihin po natin. Amen. Di ba sabi kanina sa Matthew, yung mga sasabihin natin, sasalitain natin, kung ito naman ay walang kabuluhan, ay magiging accountable po sa bawat isa po sa atin. So, sabi po dyan, handang makinig, maingat sa pananalita at hindi madaling magalit. Amen. Amen. Ang hirap kaya magalit pag mabagal ang imik. Tapos yan, guys. Nagkwentuhan kami ni Pastor Bong nung nagpunta kami doon sa ginagawa niya po. Napagkwentuhan namin yung Ilonggo. Mabagal talaga, may kami Ilonggo. Paano nyo nalaman na Ilonggo ko? Napaka-judgmental nyo naman. Amen. Kaya, talagang malalambing Pag mabagal ang imik, ibig sabihin, pag salang-sala mga kapatid, talagang tutulungan ka dyan ng Holy Ghost na hindi magalit. Amen. Kasi, sasalain ba, di ba, minsan, may pagkakataon po kasi na hindi natin mapigilan yung ating emosyon. Nagagalit talaga tayo ng sobra. Di ba, sabi sa Biblia, bawal magalit. Pwede magalit, huwag lang magkakasala. Huwag lang palubugan ng araw. Ngayon yung magkagalit tayo. Ibig sabihin, pwede tayong magalit pero napaka-short. Napaka-iksing panahon lang na pwede tayong magalit. Pero talaga dahil minsan pag masyadong garapalan yung garapalan yung ginagawa sa atin, talaga nagagalit tayo ng sobra. Amen. Pero sabi ng dito, para hindi tayo magalit, para hindi tayo madaling magalit, ay makinig na lang tayo. At salain natin yung mga sasabihin natin. Kasi yung habang tayo ay nagbubulay-bulay na mga sasabihin natin, nararanasan ko yung dati. Habang naliligo ako, may mga nagagalit talaga ako Habang naliligo ako, ang dami kong sasabihin. Ganito ka. Tapos nag-iikot sa aking pagkaharap ko na yung tao, wala na akong masabi. Okay, sige, ayos na yun. Ganun, natapos na. Tapos, kasi pag kumilos ang banal na espiritu, wala ka na rin talagang magagawa. Amen. Kumbaga yung nag-aapoy mong damdamin ay parang bumubusan ng malamig na tubig na may kasamang yelo. Amen. Hanggang sa mawala na yun. At talagang atin yung pag-ibig ng ating Panginoon, mas maging ibabaw yung pag-ibig ng ating Diyos. Amen. Kalimitan, kasi mga kapatid, sa pananampalataya, sa ating mga mananampalataya in general, amen, hindi po tayo marunong umunawa ng salita ng ating Panginoon. Kalimitan, minsan may pagkakataon talagang napopokus po tayo. Talagang naintindihan natin, na-observe po natin. Minsan may mga pagkakataon naman na lumalagpas lang yung salita ng ating Panginoon. At ang nakakapanghinayang po dyan, yung lumagpas na salita ng ating Panginoon na hindi natin inunawa ng ayos, yung pala yung kailangan natin para
maging ayos yung pananampalataya natin sa pagkakataong yun. Kaya talagang in every detail, mga kapatid, kailangan talagang maging ayos po yung ating pakikinig. Meron ako mga hinahangaang tao, mga kapatid, na si Pastor Maynard, maano ko lang, alam niyo yung ano matindi yung kanyang yung memory. Yung unang camp ng sa dito kasama pa, hindi pa tayo Quezon Bicol. Kasama pa po tayo sa NCR. Alam niyo pa yung youth camp sa kinikwento sa amin. Youth camp sa Quezon High. Yung mga lecturer, yung oras, alam niya. Ang galing, mga kapatid. Amen. So, praise the Lord. Magaling si Pastor Maynard. At maganda yun, nare-retain, mga kapatid, yung mga salita ng ating Panginoon. Grabe yung memory niya. Amen. At sa atin naman, kung hindi naman ganun ang memory natin, kaya mas kailangan po natin ng take notes. Amen. Para mapag-aralan natin at talagang maunawaan po natin ang ayos. Maganda nga ngayon, biniyayaan na tayo ng ating Panginoon. Meron na tayong mga live na re-record na po natin yung mga pananambahan, yung mga preaching. Amen. Pag hindi natin naunawaan, pwede nating i-recap, mga kapatid. Panuorin po uli natin para mas lalo po natin na talagang maintindihan ang mensahe ng ating Panginoon. Amen. Kaya, alam niyo, mga kapatid, sa pakikinig natin na walang pangunawa, diyan po nagmumula yung pagkakamali po natin. Amen. Nagkakamali tayo dahil kulang po tayo sa pangunawa. Naunawaan naman natin, kulang lang. Amen. Di ba? Laging nasasabi ni Pastor Bong, the people perish, my people perish because of lack of knowledge. May alam sila, pero kulang. Ganon din hanggang ngayon, yan yung isa nagiging sakit ng mga Kristiyano, kulang. Kulang yung pangunawa. Kaya nagkakamali minsan dahil mali yung pangunawa sa instruction. At yung mga practices paulit-ulit. Alam niyo yung isang mahirap yung paulit-ulit na nakikita mo lang pero hindi mo talaga inano yung instruction. Hindi mo talaga inaalam yung instruction kasi alam mo na eh. Katulad dun sa mga sardinas, sa mga corned beef, na sinasanay tayo na merong Bukas. yung pangbukas, ano tawag dun? Pangbukas? Can opener. Can opener kasi alam na natin na may can opener. Pag corned beef, sardinas, may can opener na yan. Gaganyan yun. Tapos pagbaliktad mo, nandun pala yung easy open. Diba? Mali yung pangunawa po natin. Sayang. Sayang yung Nagganong-ganon ka ba? Pa-effort ka po, paikot-ikot ka pa. Masama yung minano-mano mo eh. Minano-mano mo, pagbaliktad mo, nandun pala yung easy open. Mali yung pangunawa. Kaya minsan, mga kapatid, sa pananampalataya, kaya nagkakamali tayo at nahihirapan tayo dahil mali yung ating pangunawa. Nagbibigay ang ating Panginoon ng instruction, pero hindi po natin inuunawa ng ayos kasi akala natin alam na natin. Yun yung isang pagkakamali ng mga Kristiyano na akala po natin ay alam na natin dahil matagal na ako sa pananampalataya. Alam ko na yan. May mga, yan din yung pinagdaanan ni brother, yan din yung pinagdaanan ni sister, ito lang ang ginawa niya. Tandaan natin, iba't iba po tayo ng pagsubok. Amen. At iba't ibang kaparaanan, amen, para mapagtagumpayan po natin yun. Amen. Dahil ang ating Panginoon, do pare-parehas, pero iba't iba ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Tingnan po ba natin yun? Kaya kailangan maging maayos po tayo. Maging marunong po tayo talagang unawain, intindihin po natin ang mga instruction sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi diyan, maging handang makinig. Laging makinig. Maging handang makinig. Amen. Dahil baka minsan may mga pagkakataon na may ginagawa tayo na hindi pala para sa atin. Sayang yung pagod, sayang yung effort. Amen. Ginagawa mo pala yun, para kay brother pala yun. Gampanin pala yun ni brother. Gampanin pala yun ni sister. Minsan gampanin na pala yun ni pastor, ginagawa mo.
Paano na pala ni elder, ginagawa mo. Amen. Buti kung may pahintulot ka sa ating Panginoon. Paano pag wala? Imbis na maging blessing tayo ay maging ano mangyayari? Ano kabaliktaran ng blessing? Kaya talagang unawain po natin ang dapat, unawain natin ang yung binibigay sa atin ng ating Panginoon na mga instructions. Amen. Be a good hearers and doers of the Word of God. Amen. Sayang ang effort kung hindi tama ang ginagawa po natin. Amen. Ganun din sa paglilingkod sa ating Panginoon, susunod na lang din naman tayo, itama na natin. Amen. Amen. Yung sa katabi yun, susunod ka na lang din ba? Uwitin mo, baka hindi ka nakikinig. Susunod ka na din naman, itama mo na. Gawin mo ng the best. Kay Lord mo naman gagawin yan eh. Hindi mo naman gagawin yan sa church. Hindi mo naman gagawin yan mainly sa pastor, mainly sa elders. But ito ay ginagawa natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Magbe-benefits ang church. Pero itong ginagawa natin na pagtatapat natin, paggawa natin, pagsunod natin sa ating Panginoon, talagang magbe-benepisyo nito ay ang tayo at ito'y dapat nakasentro sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Parang sinabi ni Brother Jimmy kanina yun sa Romans chapter 12, holy and acceptable unto God. Amen. Amen. Yung banal at talagang katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya kung susunod na lang din naman tayo, ay ayusin na natin. Amen. Wala natin na mag-chill-chill. Dapat talagang ayos na tayo. Amen. At sabi po dito, sa Santiago, sa James, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen. Amen. Hallelujah. Hear this, mga kapatid. Kung ang salita ng Diyos ay pinapakinggan lamang natin, ang sabi po dito ni Santiago, dinadaya natin ang ating sarili. Amen. Amen. Hindi mo madadaya ang ating Panginoon. Ang dinadaya mo ay ang iyong sarili. Kasi mayroong mga nag-church, may mga Kristiyano. Amen. Sa lahat naman yan eh. May mga Kristiyano na umaattend, nakikinig, pero akala nila, okay na yun. Parang ugali noon dati. Ugali ng mga dating, yung itong malaking simbahan. Pumasok ka dyan, alam mo, banal ka na. Dumudod ka. Dudod ka lang doon sa may, Okay. Hila mo saan? Dumudod ka lang doon. Sila bago. Mag-sign of the... Kasi meron daw talagang tama. Dudod ka doon. Tapos, walang tawag dito. Kahit nga 5 minuto ka lang doon, tapos alis ka na, okay ka na. Yes. Yeah, minsan nga, may tinatawag na simbang labas. Nasa labas ka lang, simbang tabi, simbang labas. Simbang dilim, nasa dilim ka lang. Simba lang talaga sa Masabi lang mga kapatid, hindi ganon, dinadaya nila ang sarili nila. Amen, hindi sila nakakapagbigay. Puri sa ating Panginoon. Bakit? Hindi naman talaga sila seryoso. Sa ating mga mananampalataya, sineryoso tayo ng ating Panginoon. Kaya dapat ang paglilingkod po natin ay seryosohin po natin. Amen. Hindi yung tayo ay dinadaya natin ang ating sarili. Ayun, nagpagkamay naman ako kay pastor, nagtatext din naman ako. Amen. Nagpe-pray din naman ako sa unahan. Nagsusulit din naman ako. Nag-exhort din naman ako. Amen. Pero hindi mo naman ginagawa ang salita ng ating Panginoon. Amen. Dinadaya mo lang yung sarili. Amen. Amen. Dinadaya mo lang yung sarili. Kung pakikinig ka lang, kung tamang pakikinig ka lang at walang resulta yung pakikinig mo sa iyong buhay, dinadaya mo yung sarili. Sayang ang mga effort, sayang ang time na ginugugol mo sa loob ng church kung
nakikinig ka lang, ngunit hindi mo isinasagawa ang salita ng ating Panginoon, sayang. Sinong lugi? Amen. Sinong lugi ba si Lord? Hindi lugi si Lord. Lugi yung mga taong dinadaya ang kanilang sarili. Amen. Amen? Sayang. Amen. Kaya, matik na. Amen? Ang nakikinig-kinigan ay wala sa puso ang ating Panginoon. Amen. Kinig-kinigan lang yan. Talagang hindi nila mahal ang ating Panginoon. Dahil kung mahal nila ang ating Panginoon, yung pakikinig ay nagkakaroon ng magandang resulta sa buhay at nakikita. Amen. Masaya na po sila sa pakikinig, ngunit hindi sa pagsunod. Yan ang kalimitan sa mga bisita po natin. Kasi medyo may mga masasayang portion ng preaching ay nakikitawa lang sila pero ayaw nilang ganapin yung mga inuutos talaga ng ating Panginoon. Amen. At sabi sa 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sinusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at pinalimutan ang kanyang anyo. Sino dito memorya ang kanyang mukha? Ay, ako'y may nunal dito. May taling ako sa parte dito. Dalawa rin naman ang aking butas ng ilong ko. Ilong mata. May ilong. May bibig. May ngipin na kompleto. Memorya natin yung mukha natin. Amen. Pero ito, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, yung may meron silang pagkakamali. May dungis. Amen. May dungis yung kanilang mukha. Pagtingin sa salamin, tayo, alam natin, pag tumingin tayo sa salamin, talagang tinitingnan natin, uy, magulong buhok ko. Ay, sa pastor, kung himas lang yun sa ganito, okay na yung buhok. Amen. Titingnan yung buhok. Amen. Hawi-hawiin. Sa babae, pupuyod-puyudan. Kasi nakita nyo, masamang itsura. Hindi yung mukha, yung ano lang, yung buhok lang. Masamang itsura ng buhok. Amen. Ayus-ayusin. Minsan, pag merong mga galing ka sa labas, nagtrabaho ka, meron kang mga uling-uling sa ganito, lilinisin mo yan. Darwin lilinisin mo yan. Pag meron kang mga langis-langis, lilinisin mo yan. Kasi nakita mo yung sarili mo sa salamin na madungis. Kaya lilinisin mo yan. Yung sa iba, pupulbuhan pa. Hila-hilamos, pulbo-pulbo. Paglabas, pawis din naman. Amen. Ito yung taong ito mga kapatid. Yung nakikinig pero hindi nagsasagawa ng salita ng ating Panginoon. Yung dinadaya niya kan sarili. Pagtingin niya sa salamin, okay. Tapos alis na agad. Walang nangyari. Alam niya na meron siyang dumi sa kanyang mukha. Pero pinabayaan lang niya. Ano magiging mangyayari pag lumakad siya sa maraming tao? Pwede siyang pagtawanan. Ganyan yung mga mananampalatayang hindi gumagawa ng salita ng ating Panginoon. Pinagtatawanan po sila ng sanlibutan. Bakit? Pupunta-punta ka pa sa church, kapares ka rin naman namin. Amen? Pinagtatawanan po tayo ng sanlibutan kapag hindi po tayo nagsasagawa ng salita ng ating Panginoon. Sayang ang pakikinig natin. Sa pakikinig natin, doon tayo pinapaganda ng ating Panginoon. Doon pa tayo pinapaningning ng ating Panginoon. Pero kung tayo makikinig lang at hindi natin gagawin ang salita ng Diyos, pagtatawanan lang tayo ng sanlibutan. Bakit? Kasi wala tayong pinagbago. Mas lalo lang po tayong nagiging madungis. Bakit? Kasi nagkukunwari. Amen. Amen. Sa pagkukunwari, talagang nagiging mas madungis. Amen. Sa harapan ng mga tao. Kala ko, Kristiyano ka, kaparehas ka pa rin naman pala namin. Di ba? Mas lalo lang lumala. Mas mabuti pang hindi ka naging Kristiyano, hindi ka nababanggitan ng ganun. Amen. Ay, naku, kala ko, Kristiyano ka, ganyan ka pa rin pala. Brad, wala kang pinagbago. Ay, ang hirap kaya. Dapat hindi ka ganun. Amen. Pag nakita ka ng mga kaibigan mo sa labas, amen, Brad, grabe ang pinagbago mo. Pero yung ambate sa'yo, wala ka pa rin pinagbago. Ganyan ka pa rin, ganyan na ganyan ka pa rin.
Talagang. Ay, ako. Huwag kang matutuwa ng ganun. Ay, oo, ganito pala ako. Hindi tayo nagbabago. Tropa-tropa tayo lahat eh. Hindi mga kapatid. Amen. Dapat may makita silang pagbabago po sa atin. Bakit? Kasi may ginagawa tayong malaking bagay sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, huwag tayo maging katulad ng taong ito na makita niya kanyang sarili, pagkatapos ay kakalimutan. Amen. Talagang merong pagbabago na mangyayari once na tumugon po tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sa 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod ng kautosang ganap ay nagpapalaya sa tao ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Amen. Sabi dito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod ng kautosang ganap. Amen. Na nagpapalaya sa tao. Yung pagsasaliksik, yung pagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon, yung ganap talaga, yung ibig sabihin ganap, talagang ginagawa po natin. Ganap eh. Amen. Ay, ito rin yung magpapalaya po sa atin. Amen. The truth, sabi ng Bible, shall set us free. Amen. Yung katotohanan, ang ating Panginoon, ang katotohanan, siya'y papalayain po tayo. Kung patuloy po tayo magsasaliksik at magpapatuloy sa pagganap sa kanyang kautusan. Amen. Habang ginagawa natin ang kautusan ng ating Panginoon, unti-unti tayong pinapalaya ng Diyos sa mga dati nating Amen. Sa dati nating mga maling gawi, sa dati nating pinagkakulungan. Amen. Dati kulong na kulong tayo sa bishop, pero dahil nagpapatuloy tayo sa ating Panginoon, pinapalaya tayo ng ating Diyos. Amen. Amen. Dati, lagi kang nakakasampung hope. Ngayon, isa na lang. Pero pa rin pala. Hindi na sa Okay, magte-testimony ng ganyan dito ha. Hindi kayo naka-bless. Hindi, ibig sabihin lahat ay nawawala na. Amen. Dati hirap na hirap ka. Diba? Hirap na hirap ka. Tanggihan ng mga kaibigan, yung pagbibisyo, inom, ano pa ba, sugal, paninigarilyo, ano pa ba ang iba't ibang bisyo? Pamababae. Pamababae ba dito? Amen. Mga ganyan, di ba yun yung bisyo ng mundo eh? Amen, yun yung pinaka-trending sa mga bisyo ng mundo. Pero once na nakakilala ka sa ating Panginoon, unti-unti yung pinalaya ka doon sa mga bagay na yun, pinalaya ka ng ating Panginoon. At ngayon, ginagawa at ginaganap mo na ang mga bagay, amen, na kagustuhan ng ating Panginoon. Amen. Kaya, kung gusto po natin, amen, na pagpalain tayo ng ating Panginoon, kasi sabi dito, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain, yung mga taong nagpapatuloy sa pagsaliksik at pinagpapatuloy ang pagsunod sa ating Panginoon, sila po yung pagpapalain ng ating Panginoon, pagpapalain yung kanilang mga gawa. Sabi dyan, lahat ng kanilang gawain ay pagpapalain ng ating Panginoon. Hindi, napakaganda yan. Amen. Na lahat ng gawin natin ay may basbas ng ating Panginoon. Amen. Yan ay sa mga taong, gagawin lang yan ng ating Panginoon sa mga taong nagsasaliksik, nagbubulay-bulay, at nagpapatuloy sa paggawa sa mga hearers and doers. Doon lang yan, gaganapin ng ating Panginoon yung promise na yan. Amen. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Amen. Wag sana maging sakit po natin ito. Amen. Isa rin yan sa mga sakit ng mga mananampalataya. Nakikinig lang at pagkatapos ay nakakalimot.
Sino may ganyang may ganyang sakit? Pagkatapos payuhan, nakalimutan. Amen? Pagkatapos bakbakan sa pangangaral, limot kinabukasan. Amen? Walang kapangyarihan ang salita ng Diyos sa kanila. At huwag sanang maging mangyari po sa atin yan. Amen? Laging may pagpapala sa pagsunod. Amen. Amen? Praise the Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Sabihin nyo nga. Amen. Lagi may pagpapala sa pagsunod. Amen. Declare niyo yan sa buhay niyo mga kapatid. Dahil kung maging habit niyo ang pagsunod sa ating Panginoon, magiging habit din ng ating Panginoon na pagpalain kayo. Amen? Yun lang yun eh. Kung maging habit natin ang pagsunod sa ating Panginoon, magiging habit din ng Lord na pagpalain tayo. Yun naman, give and take lang yan. Amen. So, may tanong dito, hanggang pakikinig na lang ba? Amen? Huwag sana. Amen? Hearers, doers, maging ganyang Kristiyano tayo. Huwag lang yung pakikinig lang. Amen? Ay, kinig lang, matatapos din yan. 1 oras lang yung mga ngaral, tapos na yan. Balik na lang ulit ako sa susunod na linggo. 1 oras lang din naman yan, tapos din yan. Masaktan ako masaktan, ano naman. At least nasa loob ng church. Hindi ganun mga katwiran. Dapat meron talagang nagbabago po sa atin, mga kapatid. Amen. Sabi po dito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon. Ayan. Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Amen. Notice na ang pwede lang tumawag sa ating Panginoon ay yung mga tao, yung mga Kristiyanong handang sumunod sa ating Diyos, mga kapatid. Amen. Kag wala kung tayo o isa tayo sa mga taong kung isa tayo, mga kapatid, sa mga taong walang intensyon na sumunod sa ating Panginoon, wala tayong karapatan na tumawag na Panginoon. Amen. Amen? Kaya, sabi dito, talagang, alam niyo, pag pinaulit-ulit sa Bible, talagang, ay nako. Amen. Bakit ninyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sabi dito, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking salita at nagsasagawa sa mga ito. Yon, nagbigay ng illustration ng ating Panginoon. Sabi po dito, ito muna, pinapakita po dito ng ating Panginoon, amen, hallelujah, yung mga taong ilalarawan niya, i-illustrate niya yung mga taong susunod sa ating Panginoon. Pero notice, mga kapatid, yung mga taong sumusunod na yan ay mga talagang fully pledged sa ating Panginoon. Amen, handang sumunod yan. Dahil hindi hinahanap ni Lord yung mga paparsyal-parsyal lang. Amen. Hindi hinahanap ni Lord yung madaming share sa Facebook na Bible verse. Amen. Hindi yun yung hinahanap ni Lord. Hindi yun yung puro share lang preaching. Marami ka nga nagsishare ng preaching, maraming sinishare na Bible verse. Amen. Maganda yan, nakakatulong po yan, nakakabless yan. Ngunit mas maganda ay mismo sa yung nag-share mismo ang nagiging patotoo. Amen. Amen. Nagpapatotoo na nangyayari at ginagawa niya ang salita ng ating Panginoon. Maganda yan yung nag-share tayo ng mga Bible verses, ng mga preaching. Maganda yan, nakakalakas yan. Pero sana naman sa atin na nag-share, makita rin yung talagang pagsunod natin sa salita ng ating Panginoon. Hindi, mga kapatid, yung FB lang ang born again. Hindi lang yung FB account natin ang mananampalataya. Buti pa yung FB account.
nagpipreach, buti pa yung FB account, nagbe-verse. Pero yung nag-share, walang verse, walang memory verse, hindi kayang mag-preaching, ibig sabihin preaching, mangaral, mag-share ng salita ng ating Panginoon. Sana hindi lang yung FB account natin ang Kristiyano. Amen. Maging yung tunay na owner ng account na yun ay marunong at nangyayari sa kanya yung mga sinishare niya. Amen. Amen! Mas maganda yun. Kaya, i-goal nyo kung mahilig kayong mag-share ng salita ng Diyos sa Facebook o sa kung anumang social media platform, kung mahilig kayong mag-share ng mga preaching, pero maganda yan. Pero mas maganda kung ikaw mismo. Amen. Hallelujah. Kinakatawanan mo yung iyong mga sinishare po doon. Amen. Kaya sana naman hindi lang yung Facebook account natin ang born again. Maging tayo ay born again din. Yung FB account natin hindi yan about bautismuhan. Pero nagsishare, nag-preach. Sana yung owner ng account din. Amen. Sila rin ay born again. Talagang legit na born again. Amen. Hindi yung taga makinig lang. Kaya ayusin din natin yung mga pinopost natin. Amen. Pwede naman yung ako nagpo-post ako ng nakakatawa. Pag talaga ako'y natawa, nagpo-post ko yan. Minsan naman pag may nakakatawa, pag hindi naman, pag akin-akin lang, pinapasa ko sa grupo namin, may grupo kami dito. Doon lang kami nagtatawanan, pero yung ipapangalandakan na, pag medyo may kalokohan, ay hindi na. Doon na yan. Pero yung, kasi, mas maganda kasi makikita yung laman ng ating Facebook, yung encouragement ba? Pag binisit yung timeline natin, kung may mga stalker kayo, sino yung mga stalker? Pamis-pamis. Napakasikat nyo naman. Kung may stalker man kayo, makita sa kanilang wall nyo, makita sa wall nyo, ay, nakakabalis pala itong taong ito. Maraming preaching dito, maraming mga Bible verse dito. Magkaroon sila ng kalakasan. Amen. Kesa doon sa puro kalukuhan. Amen. Kaya, ayusin po natin. Sa 48, siya ay katulad ng isang taong umuhukay. Yung taong sinabi po dito sa sinabi po yung 7. Yung ihali tulad ng ating Panginoon, yung katulad ng taong lumalapit sa ating Panginoon, nakikinig at nagsasagawa. Amen. Ito ang katulad niya. Siya ay katulad ng isang taong umukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo. Amen. Kung gusto nating maging rooted sa pananampalataya, maging founded sa pananampalataya, kailangan po nating makinig at magsagawa ng salita ng ating Panginoon. Para dumating man ang mga problems, dumating man ang mga challenges, ang mga kapagsubukan sa ating pananampalataya, kahit grabe na yan, kahit ano ba yung pinakamalakas na typhoon, signal. Kahit signal number 5 pa yan, hanggang 10, hindi tayo masisira. Bakit? Kasi napaka-founded tayo. Amen. Rooted po tayo. Kaya makikita nyo yung may mga malalaking puno na talagang rooted po sila. Hindi yan basta-basta nahuhukay ng bagyo. Amen. Amen. Kaya sa ating mga mananampalataya, kung gusto nating maging founded, maging tayo ay unmovable sa mga ginagawa ng mga kaaway, amen, hindi tayo matinag, kailangan sumunod po tayo, makinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa hindi, ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad dito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Pastor, yun yata yung ginagawa nyo Kubo. Walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Sayang. Amen. Sayang.
Mas lalo na yung bahay na yun, yung walang pundasyon, pinaganda mo ng pinaganda. Yung pala, wala palang ipinatong lang sa lupa. Walang tibay. Ano mangyayari doon? Manghihinayang. Manghihinayang ang puso ko. Amen. Kaya kung gusto po nating lumago at tumatag sa pananampalataya, simulan po nating makinig at magsagawa ng utos ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Be not just a hearers, but also a doers. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nawa mga kapatid, nakita natin, amen, hallelujah, ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ito man ay para sa iyo o hindi para sa iyo, pero ito pa rin ang mensahe ng ating Panginoon ngayon. At kailangan natin, kung ito man ay reminders para sa atin, talagang ayusin natin. Hindi ibig sabihin na matagal na tayo sa pananampalataya ay lagi natin itong nagagawa. Kaya pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon kasi minsan may pagkakataong nakakalimot po tayo. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon dahil sa mga mensaheng ito. Muli, inire-renew ng ating Panginoon. Muli, pinapaalalahanan tayo ng ating Diyos na hindi lang tagakinig, maging taga-sagawa rin tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Be not just a hearers, but also a doers of the Word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoong Jesus, oras na ito. Salamat, God, hallelujah, sa mga mensahe nyo, Panginoong Jesus, na ibinigay sa amin. Lord, pasensya na, God, hallelujah, kung may mga pagkakataon na hindi namin inaayos ang aming pakikinig, hindi namin nilalagyan ng pangunawa ang aming pandinig, Panginoong Jesus. Pero salamat dahil patuloy niya, Panginoong Isus, na nire-remind nyo ang bawat isa po sa amin, Panginoong Isus, na hindi sapat ang pakikinig lamang, kundi dapat gumawa at isagawa rin namin ang iyong mga salita upang mas maging malagong mananampalataya at mas maging matibay na mananampalataya po kami habang kami po'y nag-aabang sa iyong pagbabalik ay maging karapat-dapat pa rin kami sa iyong harapan po, Panginoong Isus. Lord, hallelujah, ang mensahe nito, Panginoong Isus, ay patuloy, God, hallelujah, na itingo mo sa aming mga puso at isipan, hallelujah, at magkaroon ng kaganapan sa aming pananampalataya habang po kami ay nabubuhay, Panginoong Isus. Kaya Lord, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, hallelujah, tinataas namin ang iyong banal na pangalan mo, Panginoong Isus. Amen. Hallelujah.